bumiyahe lang talaga ako mula Catbalogan papunta ng Calbayog para lang makapag-dive dito. Pero sulit din naman ang biyahe dahil maganda ang lugar naming napuntahan, relaxing, refreshing at perfect para sa isang chill adventure. Alright, good morning mga par. Araw ng Huwebes, August 21, 2025. Walang pasok at walang opisina kaya nagkaroon kami ng pagkakataon na makagala kasamang mga kaibigan dito mismo sa aming barangay. Isang quick ride papuntang Calbayog City, ang aking bagong hometown. Ang grupo ng cave explorer mula Calbayog na si Arnold. Aray ko! May pupuntahan daw kaming lugar na hindi ko pa rin nabibisita. Plano ko sana ang gumawa ng isang episode featuring Calbayog City, my new hometown. Kaya lang nakaka-bad trip ang mga pangyayari. Medyo maayos na rin ang kalsada dito. May ilang sira pa pero tuloy-tuloy pa rin naman ang paggagawa. Hindi ko rin na masyadong natutukan ang update ng mga kalsada dito kasi may iba akong plano sa vlog na ito. Dito na ako nakapagbukas ng kamera malapit sa Santa Margarita. In-enjoy ko muna ang biyahe. Ilang linggo na rin kasi akong hindi nakakapagmotor dahil naging busy ako sa pag-i-edit ng mga previous adventure episodes namin. Kung hindi nyo pa napapanood ang mga full episodes ng aming mga biyahe, puntahan nyo lang ang YouTube channel ng Lifeprint TV. Siyempre huwag kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Pwede ang bash doon basta constructive para mas gumanda pa ang ating content. Pagdating ko sa bayan ng Santa Margarita, nag-stop over muna ako para kumuha ng ilang drone shots. Pero dito pa lang lumalabas na naman ang error message ng DJI Mini 3. Sudden RC and aircraft disconnection. Hindi ko na document pero nagawa ko pa rin makapagpalipad kahit saglit. At least nakuha ko pang makita mula sa itaas ang ganda ng bayan ng Santa Margarita na dati pala ay tinatawag itong Magsuhong. Tingin ko dito sila dadaan papunta sa may pupuntahan namin na lugar. Dating isang baryo lamang nasakop ng Calbayog ang lugar na ito. Noong 1878, ipinapetisyon itong maging isang independent pueblo o bayan. Ngunit noong 1892 lamang ito tuluyang naitatag bilang isang hiwalay na bayan. Ang dating Magsuhong na ngayon ay kilala bilang Santa Margarita. Sa kasalukuyan, mayroong 36 na barangay na nasakupan nito at mahigit 30,000 katao ang naninirahan dito batay sa 2020 census. Yan po yung kurbada na sobrang sharp. Kaya gumawa sila dito ng alternative road para hindi nagsasalubong yung dalawang sasakyan. Dito nila pinadaan. Hindi pa ako nagkaroon ng episode dito sa Santa Margarita. Sa silangan ng Visayas, isang paraiso. Lunti ang kabundukan, dagat na asul na kristal. Sa mga baybayin, alon ay sumasayaw. Himig ng kalikasan, puso'y tinatawag. Banig sa base, hinabing makulay. Kurat sa pista, saya'y walang kapantay. Mga ngiti ng waray, tunay at dalis. Cardo, Mrs. Jennifer. Oo, Kalaag. Madam. Ano nga na yung baby? Sa line eh? Si Kiefer. Keeper. Okay, sige. Ingat sa biyahe. Maganda actually yung Santa Margarita, no? Malawak yung kanilang lugar. Tsaka napansin ko maraming mga puno sa mga paligid ng mga bahay. That's one thing or good dahil nakakabawas siya ng init. Mga ganito, yung maraming mga puno. Tsaka parang mga prutas yung mga paligid ng mga bahay nila. Holiday pa lang ngayon, walang pasok kaya maraming nag-outing. Makikita natin dito sa area na to ang kanila, ito may reclamation pala dito pa rito, yung area na to, tsaka doon sa may gawing bahagi. Dito sa gawing ito yung best part dito. Maganda ang view dito. Kaya lang ito, nireprap nila. Tapos hindi pa na lagyan ng kung anong ilalagay dyan. Tinubuan ng mga halaman. Kaya medyo masukal lang area na yan. Dito naman makikita ang
I love Santa Margarita. Dito, yan. Ang ganda ng pagkakakulay ng kanilang kuwan, no? Rainbow talaga, oh. Diba? Ito, malasugi yung ano nila dito, logo. Hindi lang inayos yung pagpintar, tsaka kailangan linisin. Simbol ng Santa Margarita. Ramil, taga di ka? Taga Kalbayog. Kalbayog. Taga-Ilog, taga-Ilog. Pero doon sa Kalbayog. Okay. Thank you, sir. Wari ako sticker. Sinsya na, wari pa ako makapakain mo ng sticker. Tingnan una. Tama, sir. Hinay drive. Dito na tayo sa Kalbayog. Ito naman yung Sariaco. Naluma na yung pintura ng Sariaco Hotel Resort. Ano? Maganda dyan. Ito yung isa sa magagandang accommodations dito sa Calbayog City. 6 months yata or 9 months yata ako dito nagtrabaho. Dito sa may kanan yata yung papunta ng daanan ko na yung papunta ng terminal. Ginagawa. Ito na pala yung cemetery sa bandang ito. Ginagawa na yung kalsada. Ito nang gusto ko makita par. Yung diversion road. Coastal road pala. Tingnan natin kung pwede bang daanan yan. Ito napakaganda ito. Napakagandang project ito. Ito ang gusto kong ipakita sa inyo. May namimingwit dito. Nakalimutan ko lang yung pinakadulo nito, yung pangalan, pero mamaya check ko sa Google Map. Hindi yata tayo makakatagos. Hinarangan eh. Liliko tayo dito. May amusement na ginawa dito sa bahagi. Doon may kalsada dito paro. Ano kaya ang gagawin nila dito? May mga upuan silang ginawa. Ang ganda nito, ang lawak. May carnival dito, magpe-fiesta na ba? Ayan, oh. Ang ganda, no? Ang ganda pa rin talaga ng Calbayog. Palipad tayo dito ng drone. Ito yata yung ginagawang tulay paro. Gumawa sila ng mga foundation, no? Nakaabang na. Tapos i-elevate. Okay na. Yung sa kabila naman ay sa kabila may ginagawa na, oh. A few moments later. Kanina pa ako dito para hindi mag-take off yung drone dahil may problema sa connectivity. Ngayon, pupunta na tayo sa pupuntahan namin kung tulad sila naghihintay na. Ito pala yung tulay dito na ginagawa. Okay na yung banda doon. Patuloy yung trabaho nila. Ito naman yung port ng Calbayog City. Ang City of Calbayog ay isa sa pinakamalaking lungsod sa Pilipinas kung pag-uusapan ng land area na may lawak na humigit kumulang 880 square kilometers sa kanlurang bahagi ng Samar. Binubuo ito ng 157 barangays na nahahati sa 3 distrito. Ang Calbayog proper, Tinambakan at Oquendo District at tinitirahan ng halos 200,000 na mga Calbayog noon. Maraming mga adventure destination at pasyalan ang matatagpuan sa Calbayog City. Sa katunayan, tinagurian itong City of Waterfalls dahil sa napakaraming talon na makikita rito. Kabilang ang Bangunbugtong Falls, Tarangban Falls at Panas Falls na paborito ng mga turista at adventurers. Sa mga nakaraang buwan lamang, isa sa mga bagong na-explore namin ay ang napakagandang Herot Falls na matatagpuan sa may barangay Makatingog, Calbayog City. Isa itong natatanging karagdagan sa mahigit 20 talon na matatagpuan sa lungsod. Marami pa ang mga bagong talon na nadiscovery na hindi pa naisama sa mga listahan at marami pa rin ang mga hindi pa nadidiscovery. Kung nais nyo makita ang kabuuang karanasan namin sa pag-explore sa talon na ito, mapapanood nyo ang buong video sa aking YouTube channel Lifeprint TV. Bukod sa mga talon, mayroon din itong mga magandang beach gaya ng Malawag Beach at Doak Beach, mga kuiba tulad ng Ginuguan Cave at iba pang mga natural attraction tulad ng Mapaso Hot Spring at Panas Hayiban Protected Landscape. Picture muna ako dito. Yeah, I love Calbayog City.
Mga babae enforcer din no? One power girls. Baka rin kapaso niyo trabaho. Kasi ngayon naman sir, may lakad Namimiss ko ang lugar na ito. Shoutout kay Ate Junilyn sa branch ng Santa Margarita na daanan ko na kanina. Siya pala yung naka-assign dun. May mga one way kasi dito. Baka mahuli tayo. Daming enforcer nila. Ikot muna tayo dito sa Calbayog City. Sino kayang naka-assign dito? Diretso na tayo sa pupuntahan. Mamaya na tayo mamasyal dito. Dati parang ang tahimik ng Calbayog. Pero ngayon biglang gumulusok sila no? Nakalagpas na ako ng diversion road ng Calbayog. Diretso lang daw, tapos may mga signboard na makikita. Iba na ang ambience dito, par na talagang ramdam mo agad yung presko ng hangin dahil puro na mga puno, damo at paligid, rice field. Parang nagawin na ako dito. Fiesta ba dito? Dami banderitas. Sikap. Parang napunta na ako, nagawin na ako dito sa may Sikap eh. Ito yung isa sa mga masarap mag-rides pag ganito, lalo na kapag morning. Nako, nakaka-addict yung ganito. At may ambulance dito. Balik tayo ng konti para medyo lumagpas ako. Meron ditong dapat nag-right turn ako dito. So ito na yung pupuntahan natin. Uy, Joey mo to. Ito na yung pupuntahan natin, par. Surprise! Welcome to Bukid ni Manang, Barangay Ginbaoyan Norte, Calbayog City. Feature amenities, nature-inspired pool, boating and fishing pond, kids playground, restaurants, scenic view deck, elegant hotel. Alright, dito na sila. Dinhilan motor. Ma'am, may entrance po ba dito? Opo. Tagpira po ang entrance. 50 yung entrance, 100 yung pool. Pero yung 50 na yun, kasali na yun yung cottage. Saling cottage. Tapos yung food, may ma-orderan kayo dito? Meron. Ano po yung mga ino-offer nyo dito? Kaya lang, kapi lang. Kape lang ngayon? May ano po ba kayo dito? May bilanghoy, Bilang, hindi ko alam. Tuyo. Magtanong ka sa kitchen. tuyo. Ikaw, wala ka bang tuyo? Tuyuin ka. Tuyuin. Good morning pa, dito na tayo sa Bukid ni Manang. Kung sa Liti mayroong balay ni tatay, dito naman sa Calbayog mayroon ditong Bukid ni Manang. Siguro sa susunod, Bukid di Susin. Bukid ni Kuya Nolds na. Okay. Ang Bukid ni Manang Farm and Resort ay isang bagong eco-friendly na destinasyon sa Barangay Ginbaoyan Norte, Calbayog City. Matatagpuan 15 minutes lamang mula sa city proper. Nagsimula ito noong panahon ng pandemic bilang simpleng taniman ng mga dragon fruit, litos at tilapia pond, ngunit lumago at nakilala bilang isang farm-to-table mountain retreat na nag-aalok ng mga sariwang pagkain at mga inuming gawa sa kanilang sariling produkto gaya ng dragon fruit at papaya shakes. May entrance fee lamang noon na humigit kumulang na 50 pesos, kaya abot kaya ang karanasan ng katahimikan at ganda ng tanawin mula sa kabundukan. Sa kasalukuyan, ito ay accredited ng Department of Tourism Region 8 bilang eco-friendly farm at resort at kinikilala ng mga turista bilang isang tunay na hidden gem ng perpektong lugar para magpahinga, magmuni-muni at mag-enjoy sa sariwang simoy ng kalikasan kasama ang mga pamilya, barkada at iba pa. Paglipas ng panahon, patuloy na nagbabago at lumalago bilang isang ecotourism destination. Noong December 2024,
Formal itong binuksan sa publiko bilang isang private attraction. At mula noon, dinagdagan na ng iba't ibang amenities gaya ng swimming pool, golf cart rides at shuttle service mula sa city proper. Mayroon na rin itong malinaw na booking at reservation policy kung saan kinakailangan mag-register, magbayad ng deposit o booking fee at sumunod sa kanilang cancellation rules. Ngayon, umabot na sa 150 pesos ang entrance fee ng Bukid ni Manang, kasama na rito ang paggamit ng swimming pool. Nadagdagan na rin ang kanilang mga pasilidad tulad ng bagong basketball court at volleyball court. Para naman sa mga nais magtagal, mayroon silang mga rooms na maaaring rentahan para sa overnight stay. Ngunit isa sa mga paborito ng mga bisita ay ang viewing deck kung saan matatanaw ang mga magagandang tanawin sa paligid. Isang perpektong spot para sa pahinga, pagmuni-muni at pagtunghay sa ganda ng kalikasan. Siya nga pala, hindi pala ito sponsored. Pero baka naman. Wala nga na abs. Wala. Opo, ito yung susunod. Wala pa. Ma-order kita, ma-order. Sina naman ang inanay ka. Siya nga ni. Pera niya isda Hello mga kabataan! Ano niyo? Anong best seller niyo dito? Best seller namin dito yung madalas binibili. Steak po, steak. Dragon fruit shake. Dragon fruit? Oo, nira best seller kay may Daira Farm. Steak po. May kasama ako dragon, walang fruit. Related lang. Iniihaw nyo. Pag naluto, bigay sa aso. Ay, Kuya Winnie, kaya! Wan, bulati nga nautod. Ang bulati nga kumanap bulati. Ano to? Jacuzzi.